2005, anya na po, may constraint restraint on his mobility sa kanyang kilos. Hirap po yan eh. Physiological condition, physicality, pangangatawan ng tao, malaba. Hindi pa nakapunta sa Maynila. Ang krimen nangyari sa Manila North Cemetery, February 2023. Hirapan ka ba nung araw na yun? Hirap na hirap po sir eh. Grabe yung hirap po sir. Nakakain ka ba ng tama? Hindi po. Konti lang po sir, tinatakad. Nagugutom ka rin sa loob? Opo. Nagkasakit ka ba sa loob ng kulungan? Opo, nagkasakit po ako. Ano ba nangyari na nakita ba siya nung humarap sa hukom? Opo. Anong sinabi ng victims na nung tinuro siya? Negative po. Negative? Hindi daw po siya. Nagtataka po sila bakit ang hinuli taga Bicol. Alam po nyo dyan sa mga ganyang issue, kinobentus po, may tungkulin din po kasi ang ating mga kapulisan. Tungkulin po ng pulis. Ang katotohanan, titignan niya yung sirkumstansya. Pagka ganitong may sakit, hindi makasilos, may Parkinson's disease, mukhang mahirap lunukin para sa pulis. Dapat may kumilos sila para maklaro muna yan sa hukuman. Kami po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo po para humingi ng tulong at mapaimbestigahan po ang nangyari sa pagkakakulong ng kapatid kong si Willie po. Noong August 28 po, magkasama po kami ng kapatid ko sa bahay. Tapos may biglang dumating po, nagulat po ako kasi sabi niya may warrant of arrest daw yung kapatid ko na murder daw po. Sabi ko po ng CDGB Ligaw, papagamot lang po ako. Sa karating akong kulungan, hindi ako kalabas. Hindi lang ako Maynila. Ang ginawa ko pong hakbang, umuwi po ako ng Bicol para siguraduhin yung nangyari. Kasi nagulat din po kaming lahat. Ba't nangyaring gano'n? May kapansanan po yung kapatid namin. Tsaka hindi po siya lumuluwas ng Maynila. December 4, nung pumunta yung complainant, kinausap po ako. Ang sabi niya po sa akin, hindi na daw po sila interesado sa kaso kasi nagtataka sila bakit ang hinuli taga Bicol, ang pumatay kilala nila kasi kaibigan ng kapatid niya yung pumatay. December 5 po, nailabas ko na po yung kapatid ko ng alas 11 ng gabi sa City Jail po. Sir, anong naramdaman nyo nung December 5 po, nakalabas po kayo? Masayang malungkot po kasi napagdusan ko hindi ko man ginawa. Nananawagan po ako kay Sir Ben po na sana po matulungan po kami sa nangyari sa kapatid kong sa pagkakakulong niya, sa pagkadawit ng pangalan niya sa hindi naman niya po ginawa. Nagdusa po siya ng hindi naman niya kasalanan po. Masakit po kahit sino, ilagay niyo lang sarili niyo kung kayo po'y nalagay sa sitwasyon na kung saan napagkamalian, mistaken identity. Tapos nagdusa ka. At marami pong mga storyang ganito kahit sa ibang bansa. Ilang taon, 10 taon, 25 years, malaman nila na mistaken identity. Pero sa ibang bansa, binabayaran po sila. Nadidemanda po nila kung sino yung dapat idemanda na. Sa bansa po natin na mistaken identity dahil mahirap na bansa po tayo, parang pangkaraniwan na lang. Pag nagkakamali mga alagad ng batas, nagkakamali rin kuminsan. Kaya kinakailan dito masusing pag-iimbestiga. Hindi namin sinasabing magaling kami. Makakasama natin ngayon sa studio si Belia Vargas at si Willie Dasilio. Sila yung magkakapatid. Na nakikita nyo ngayon, ito si Willie, yung PWD nakukulong. And you can only see, kanina ko pag pinagmamasdan, yung hindi mo makokontrol na talagang makikita mo yung movement. Ayan. So, nagbiyahe pa po ng Maynila yan. So, hindi po ganun kadali. At if you look at that, si Belia at si Willie, magandang umaga sa inyo. Kumusta naman si Willie? Willie, kumusta ka naman? Mabuti po. Okay, sige. Alright. Naging madamdamin si Willie. Since 2005, anya na po, may constraint restraint on his mobility sa kanyang kilos. Hirap po yan eh. Physiological condition, physicality, pangangatawan ng tao, malaba. Hindi pa nakapunta sa Maynila. Ang krimen nangyari sa Manila North Cemetery, February 2023. Nakakalakad ka ba ng malayo o Hindi po. malapitan lang? Natutumba po ako. Dapat sa'yo na sa wheelchair. Nakakalakad naman po kasi pag napagod, tutumba. Umuo kaya ka umuupo. Opo. Ano ba ang trabaho mo dati? Wala po eh. Manukan lang po. Sa Manukan. Kaya mo bang ikwento sa akin kung ano nangyari sa iyo, Willie? Pumunta po ng August 28 yung mga tao. Police? Hindi po kayo po nakasibilyan po. Tapos kinuha po ako, sabi papagamutan ko. Sinabi sa'yo? Papagamutan po ako. Papagamot ka. Hanggang nakarating na po ako dito, hindi man ako. Hindi ka ba kilala ng barangay sa lugar, mga pulis doon? Kilala po. At kilala ka rin ng kapitan doon? Opo. Sino pa nakakilala sa lugar ninyo na ganyan ang karangayan mo? Marami po eh. Ni minsan di ka nakaluwas ng Maynila, maliban Hindi pa lamang po. nung binitbit ka nila, binahe ka First na. time ko po nakapunta sa loob pa po ng kulungan. Nung kinuha ka sa inyong lugar, saan ka sinakay? Private po, sasakyan po eh. Okay, nung kinuha ka private that time, saan ka dinaretso?
Naligaw police station po, sir. Okay, pagdating sa station, anong nangyari? Tinanong po ako, hindi ko bang kilala ang binabanggit na pangalan. Ano bang pangalan daw ng suspect ang hinahanap nila? William Moral Balsuto daw po, sir. So, ang pangalan mo ay Willie Morao. Opo. May middle name ba yung hinahanap nila? Hindi ko po alam, sir eh. Nung wala ka bang kasama nung hinuli ka? Wala Nag-isa po ka eh. lang? Hinama po ko lang kasama. So, yung nag-iimbestiga ng polis, tinanong ba ang sitwasyon mo? Ba't ganyan ka? Hindi po eh. Wala man lang nakapansin sa'yo sa sitwasyon mo na Sinabi ko po sa kanila, hindi ba naniniwala eh. doon mismo sa lugar ninyo. Opo, kasi sabi ko, papagamot kasi ako eh. Pero hindi ka nila kilala na taga-probinsya doon sa lugar ninyo. Kilala po ako dun eh. Oh, kaya lang yung mga pulis umaresto sa hindi ka kilala. Hindi po. So, nung malaman mo, inaresto ka, dinala ka sa Manila, sinakay ka sa sasakyan. Sa kampo kami, nagbus po lang kami. Nagbus kayo. So, nagbus noon, anong pakiramdam mo nung nagbabus ka? Kinakausap ka ba ng pulis o nagtatanong ka, bakit ako binahe? Iba po nagdala sa akin po, sir. Hindi ka kinakausap? Babae po nagdala sa akin. Babae? Babaeng policewoman? Kinausap ka ba ng policewoman? Nagtinanong ka, ba't ganyan ang kalagayan mo? Tinanong po ako, sabi ko, matagal ito, sabi, ma'am, sakit ko to. Tapos pagdating sa Manila, pinasok po ako sa Presinto 3. Yun po ako doon sa Presinto 3, bago ko linip sa malaking kulungan. Nung dinala ka ba sa Maynila, nakaposas ka? Hindi ho. Na ganyan ka lang? Opo, nakaupo lang po ako. Nung dumating ka sa Manila, dinaretso ka na agad sa loob ng kulungan? Bago pinasok po ako sa malaking kulungan, pinasok mo na ako Presinto 3, sir. Sa Tres? Opo. Sa Maynila to? Opo, katabi ng Manila City Jail. O, City Jail. So, pagkatapos noon, saan kang dinala? Doon sa malaking kulungan na po, pag umaga, dating ang umaga. City Jail? Opo. O pagdating sa City Jail, nakita ka naman kasama mong preso. Opo. Nakita kang ganyan, anong sinabi sa'yo? Wala naman po. Ba't ka kulong hindi ka man taga rito? Naawa ba sila sa'yo? Nakawa po sa akin eh. Kasi hindi ko man pangalan nakalagay sa warrant eh. Nung nakita ka ng mga ibang preso sa loob ng kulungan, nung nakita yung sitwasyon mo, anong sinabi nila? Nakawa nga po sa akin eh. Kasi dapat hindi man daw ako nakulong. Nakabukod dapat ako sa mga kulong. Dapat doon ka sa lugar na may mga kapansanan. Opo. So hinalo ka nila doon sa mga Alo-alo na po kami doon eh. hirapan ka ba nung araw na yun? Hirap na hirap po sir eh. Anong hirap ang dinanas mo sa loob ng kulungan? Grabe yung hirap po sir. Anong Nangayayat po ako. Ha? Nangayayat. Nakakain ka ba ng tama? Hindi ho. Anong pagkain ninyo? Konti lang po sir, tinatakad. Nagugutom ka rin sa loob? Opo. Alaala mo nung kayo nasa Albay, hindi naman ganyan ang kain mo. Hindi ho. Nagkasakit ka ba sa loob ng kulungan? Opo, nagkasakit po ako. Saan ka dinala? Doon lang sa loob ng kulungan, may pagamutan doon maliit. Di ka ba nilipat sa isang pitan na parang hiniwalay ka dahil sa kondisyon mo? Hindi ho, alo-alo kami. So ilang buwan ka nakakulong sa loob ng kulungan? Nag-apat na buwan po. 4 na buwan. So pang-4 na buwan, hinarap ka ba sa hukom? Opo. O nung hinarap ka sa hukom, nandoon ba yung pamilya ng biktima na nagtuturo sa iyo, ikaw yung suspect? Opo, katabi ko po. Katabi mo, nung nakita ka nung nagturo sa iyo, ano sinabi sa iyo? Hindi po niya ako kilala. Hindi ka kilala. Okay, so nung nakita ka ng pulis, ano sinabi sa iyo? May tinanong naman po. Tapos parang may tinitingnan sa picture sa cellphone. Tinignan sa picture, cellphone. Opo, pinawag po itong mask ko po. Pinatanggal, o nung nakita na sa picture, ikaw at saka yung suspect, tama? Malayo po eh. So paano ka nakalabas pansamantala? Nangyari po sa kanya, sir, yung binigyan lang po kami ng provisional dismissal Release, po. okay. Ayun po yung gusto ko pong malinawan sana po. Okay, Kaya po, sige. Mamaya kausama. Okay, sa linya ng telepono si Police Major, ito ay si Philip Ines. Okay, Major Philip Ines, magandang umaga sa iyo. Yes, Sir Ben, isa po kakalmado at mapagpalang umaga po sa inyo. Galing din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Alright, maraming salamat sa pagtanggap mo. Nakalabas po sila at lumapit sa amin. Gusto lang malaman on the side ng law enforcement, kung kayo po pwede magsalita, tinatanong nila, ano bang ibig daw sabihin provisional release? Ano pong situations ng kaso nitong murder na kapangalan niya raw? Ano pong nangyari dito, Major? Yes, Sir Ben, no, hawak ko lang po yung spot report at saka yung mga progress report. Kaya konting brief background na po ito. May nangyari pong shooting incident noong pong February 14, 2022. Ganun pong alas 2 ng hapon dito po sa loob ng Manila North Cemetery. At
May dalawa po tayong biktima dyan, dalawa pong babae, isang 32 years old na kalaunan namatay po at isa pong 28 years old po na nadala naman po sa hospital. Okay. At yun nga po, ang nag-imbestiga po dito, ito pong homicide section natin ng Manila Police District. At during po dun sa course ng pag-iimbestiga, nag-check din po tayo ng mga CCTV. At meron po tayo lumabas dito na complainant. Ito po, nandun po sa progress report nila na may date po na June 11. Nung June 10 po, may lumabas po kasing testigo, kapatid po ito nung biktima natin. At nung June 15, meron din pong isa pang lumabas na testigo natin na nagtuturo po na ang bumaril po ay ito pong si William Balisoto Imoral alias Tatang. Kilala din po sa tawag na Willie Dasilio Imorao. Kaya po dahil po dito sa mga testigong ito, yung kapatid po at meron pa po tayo isang testigo na nagsasabi na siya po yung suspect natin dito, isinampa po sa tanggapan ng taga-usig itong kasong murder by gun shooting noong June 27, 2023 po. At dyan po, nandun na po sa piskalya yung case at kung nababanggit niyo po kanina, yung provisionary dismiss po ba yung sinabi niyo po kanina? Release ata, provisional release ata. Sir, pagkakaalam ko po dyan, pag mga ganyan po, sir, kailangan lang po, kulang po yung ebidensya o yung mga biktima po ay hindi po, yung mga kamag-anak po ng biktima ay hindi po. Excuse me, I'm sorry, babalik ka. Patingin nga ulit, parang nakalagay provisionally dismissed. Yes po, Sir Ben. Pagka ganyan po kasi, dahil matagal na rin po tayo sa police, ang ganyan po, ibig sabihin po nito, maaaring pong yung mga complainant po nito ay hindi po nag-attend ng hearing Okay. or nakita po ng ating husgado na may kakulangan po sa ebidensya. Okay. Kaya po, ito po ang naging status niya ngayon. Alright, sige. Sir, maraming salamat sa iyong pagpapaliwanag. Kaya lang dito, since anyway, nakalagay provisionally dismissed. Ang paglapit po nila sa akin, kung kayo po'y titingnan niyo po, I don't know kung nakita niyo yung physicality nito, yung constraint and restraint na. Sinasabi ng kapatid nitong babae, ano ba nangyari na tinuro ba siya, nakita ba siya nung humarap sa hukom? Opo. Anong sinabi ng victims na nung tinuro siya? Negative po. Negative. Hindi daw po siya. Hindi siya. Nakausap ko po personally yung complainant. Ang sabi po sa akin, ayun nga daw po, nagtataka po sila bakit ang hinuli taga Bicol. Okay. Kaibigan yung pumatay sa kapatid. Oh, well, in the first place, dahil kapangalan eh. Opo. Alright, so anyway, kung ano man ang ginawa ng judge dyan, provisionally released, dismissed, we'll leave it there sa parting yan. Maraming Yes, sir. salamat, Major, ha? Yes, sir. Maraming salamat po. Ano bang ibig sabihin ng provisionally dismissed? Yan ay sasagutin ngayon ng ating resident lawyer, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, anong ibig sabihin ng provisionally dismissed na judge? Yes, ang ibig pong sabihin, kagaya po ng salitang ibinabadya ng provisional, abay pansamantalang pagkakapawalang bisa ng kaso Ginoong Venturfo. Sa ilalim ang ating rules on criminal procedure o ang mga proseso ng paglilitis ng mga kasong kriminal sa mga hukuman sa Pilipinas. Nakasaad po dyan na pagka ang complainant hindi nagpapakita o di kaya ang pulis na humuli o di kaya ang sino man na interesado sa pagpapatuloy ng kaso sa paglilitis na itinakda ng hukuman, pinapawalang bisa po yan, pero kadalasan ginagamit po nila yung salitang provisional dismiss o pansamantalang pagpapawalang bisa upang baka may nangyari doon sa complainant, makabalik siya at makahingi na buhay na muli ang kaso. Yun po ang ibig sabihin. Ang masakit lamang po sa reglamentong pinairal ng revised rules on criminal procedure natin, yan pong katayuan bilang pansamantalang pagkakapawalang bisa, Ginoong Venturfo, ay tumatagal yan hanggang 2 taon. No. Pag sa loob ng 2 taon at hindi nabuhay na muli ang kaso, kailanganin po noong tao na sangkot dyan na magsumite ngayon ng formal na kahilingan para maging permanente ang pagpapawalang bisa. Ayun. Parang to make sure na sigurado niyan, kinakailangan mag-file na talagang permanently dismissed yung kaso niya. Tama po kayo, Ginoong Venturfo. Alam po nyo dyan sa mga ganyang issue, Ginoong Venturfo, may tungkulin din po kasi ang ating mga kapulisan. Hindi ko mo may nagtuturo sa isang tao na yan ang gumawa ng krimen. Tungkulin po ng pulis, Ginoong Venturfo. And we are saying this for the record, sa ipabitek mo ni Venturfo. Ang katotohanan, titignan niya yung sirkumstansya. Pagka ganitong may sakit, hindi makakilos, may Parkinson's disease at medyo marami nagpapatunay na matagal na. Mukhang mahirap lunukin para sa pulis. Dapat kumilos sila para maklaro muna yan.
sa hukuman. So, bakit attorney sa ibang bansa, tatanong ko lang, medyo lalabas lang ako, no? Apo. Now, wrongfully they were arrested and served their sentence for 20 years, 25 years, and even more for the wrongful arrest and being sentenced. Sila ay nakakakuha ng danyos doon sa gobyerno, sa mga alagad ng batas for the wrongful arrest. Meron ba tayo rito sa Pilipinas para medyo mag-ingat ang ating mga alagad ng batas o kulang pa tayo ng batas for the wrongful arrest made by the law enforcers na pagkaroon ng due diligence na dapat siguro ipasat ang mga batas na kapareho nito, wrongfully arrest, because we have a lot of complaints na kapareho nito. Ano sa palagay mo? Well, meron po tayong mga umiiral na batas na nagpapatibay ng pagbabayad ng gobyerno. Ginorder Tulfo. Danyos. Hindi po ng pulis, hindi po noong kung sino mang makahuli para po dito sa wrongful prosecution and kahit na po yung wrongful sentencing pagkaminsan at meron pong danyos na ibinibigay. Ang masakit lamang po dyan, ang dapat pong idagdag dyan at dapat pinag-iisipan ng mga kongresista at mga senador natin, yung pong katotohanan napakaliit naman nung ibinibigay na kabayaran doon po sa pagkakadisgrasya ng taong wala namang kasalanan pero nilitis pagkatapos ikinulong. Dapat po dadagdagan Ginoong Tulfo dahil malaki sa pagkatawan na wala dahil po sa pagkakakulong at sa pag-uusig ng wala namang palang katotohanan. Alam po ninyo, yun yung problema po natin dyan. Kaya nga po napakakawawa ng mga sektor na inaabuso sa lipunan. Dahil kahit po sa batas na umiiral sa kasalukuyan, maliit po malaki na po yung 100,000 pisong ibinibigay. Naku. Isipin po nyo na abuso, na kulong, na usig, pagkatapos wala naman palang batayan. Abay, kawawa naman yung ating kababayan. Kung meron pong grupo, kongresista o senador na magpapanukala, taasan naman ang konti at ibagay doon po sa pagtaas din ng cost of living ng ating mga kababayan. Pero wala pong tumitingin, Ginoong Tulfo, sa larangang ito ng mga inaabuso ang kababayan natin. Gagawa tayo ng paraan ng ma-permanently dismiss. Kasi kung provisionally dismiss, ang ibig sabihin, 2 taon para wag kayo magreklamo. Baka kasi pag nagreklamo, may danyos na 100,000. I-permanently dismiss pagkatapos, tsaka gagawa ng hakbang na para siya'y mabayaran ng danyos sa perwisyos. Susubukan natin. Ay, ipagtatanggol ka namin dito. So, meron ka bang gustong sabihin? Salamat po, sir. Walang anuman. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, tatak, bitag. Ito po hashtag ipabitag mo. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.